may mga hayop ding may depekto. Pero hindi ito naging hadlang para sila'y makapagbigay ng lubos na kasiyahan at serbisyo. Tunay namang sila'y kapaki-pakinabang. Sa YouTube, makikita ang mga video ng mga hayop na talaga namang out of this world ang itsura. Sa Cuba, may nahuling ahas na 2 ang ulo. The heads act independently, but viewers say the right is the bossy one. Sa Amerika naman, baka na ipinanganak na 2 rin ang ulo. Sa China, may bakang 6 ang paa. At ang pusang ito sa Japan, 4 ang mata. I think he's cute, but I don't think he's gonna live. Pero huwag masyadong magpanik kung mutant ang mga hayop na ito. Paliwanag ng mga eksperto, katulad din sila ng tao. May mga hayop na ipinapanganak na may depekto dahil maaaring hindi tama ang kanilang naging nutrisyon. Pwede rin daw may kinalaman ito sa maruming kapaligiran. Sa early part ng pregnancy ng isang inahin, sa stage na ito, ang embryo o ang fetus gumagawa pa lang ng kaniyang mga sangkap sa katawan. At kapag may mga toxins ang inahin ay nakakain, maaring mapigilan ang pag-develop normally ng mga structures. Normal daw sa mga baboy ang pagiging antukin at laging nakahiga. Aakalain mong walang iniindang kapansanan si Mutya. Mutya, dali. Dali. Tayo. Dali, Tia. Pero kapag bumangon siya, imbes na tumayo sa 4 niyang mga paa, parang kangaroo itong tumatalon-talon. Uli na, tata. Dali na. Dali. Ang 2 kasi niyang front legs, nakabaliktad na para niyang mga kamay. Hindi niya na ikikilos ang mga ito at hindi rin na itatapak sa lupa. Anak raw si Mutya ng palahi ang baboy noon ni na Norma. Dahil daw sa pambihira nitong kondisyon, iba yung pag-aaruga ang ibinigay nila rito. Yung maliit pa, mahirap masyado, ma'am. Wala akong tulog. Pag matutoy na ka ng maiyahang mga kapatid, nilagay ko lang doon sa palangganaan ng batya, ma'am, kasi kung isali ko doon, kawawa naman, tapakan siya. Tutoy na pag didi na yung kapatid niya, saka patutoy yan. Pagkatapos, paano naman kunin ko naman, butang yan sa batya. Bukod sa kanin, itong mga chichirya, gusto niya na matatamis na pagkain. Pagkatapos kumain ni Mutya, sinusubuan siya ng panghimagas at chichirya. Araw-araw pinapaliguan. Ngayon. Huwag maingay, ha. Bibigyan kita ng makain. Pinapahiran pa ng baby oil. At para hindi siya papakin ng lamok, Pauso ko yan kang Mutya. Andidi. sa kabila ng kapansanan ni Mutya, dati masigla ito at palalaro. Tindog. Pero nung nag-1 taong gulang na, lumaki at bumigat. Uy. Lalo pang nalimitahan ang mga kilos nito. Ang kapatid ni Mutya, ibininta ko na rin lahat. Hindi yun si Mutya ibininta kasi ganito na siya, ganito. Maawa ka kasi ako magkuhan. Alagain ko na lang siya. Pero paniniwala ni Norma na lucky charm niya si Mutya. Mula raw kasi nung dumating ito sa kanilang buhay, nakapagpatayo sila ng kanilang dream house. Nakabili pa ng sasakyan.
Sa zoo naman na ito sa Montalban, Rizal, main attraction ang isang saltwater crocodile dahil sa nakakagulat nitong itsura. Hindi tulad ng kanyang mga kalahi, mistisuhin ang buhayang ito. Manilaw-nilaw ang batik-batik nitong balat. Ang kondisyon na meron itong crocodile na nakikita natin dito ay tinatawag na high yellow morph, no? Ibig sabihin ng high yellow morph ay yung kanyang dark pigments ay medyo hindi na-express o hindi masyado nakita, kaya nag-overexpress o kitang-kita naman yung kanyang light color, in this case yung pagiging dilaw niya. Sensitibo raw ang balat ng buhayang ito. Dahilan para madalas itong nasa lilim. Ang iba pang mga hayop na kakaiba ang itsura. Matatagpo ang nakapreserve sa formalin sa museum na ito sa UP Los Baños. Katulad ng Aprosopus monster pig o baboy na walang mukha. Ang Thoracophagus pig naman, biik na may dalawang katawan pero iisa ang ulo. Halos kinatatakutan naman ang mga nakadisplay na cyclopia o mga hayop na iisa ang mata, aso, kambing at baka. Sa tuwing nanganganak naman daw ang aso, kadalasan sa kanyang mga tuta, merong sobrang bulinggit dahil kinulang sa nutrisyon. Sa sukat nito, kasya raw ito sa tasa, kaya tinawag na teacup dog. Jackie, Charlotte, come on. Ang 23 anyos na si John Del, naging interesado sa pag-aalaga ng tinatawag na teacup chihuahua. Maliit man, umaabot daw ito ng hanggang 7 pulgada. 2 beses pa rin daw itong mas maliit kesa sa normal na chihuahua. Maganda sa maliliit na dog, pagka yakap mo siya, parang kala mo daga lang siya na ano. Tsaka sweet sila. Kumbaga kung may problem ka, makakalimutan mo lahat. Kung dati tiyempuhan lang ang pagkakaroon ng teacup na aso, ngayon pwede na raw mag-breed nito. Kapag ipinares daw kasi ang isang teacup dog sa isang maliit na lahi ng aso katulad ng chihuahua, sigurado raw na napakaliit din ang mga magiging anak nito. Yung normal size ng dog, nagre-range siya sa 8,000 pataas. Samantalang yung teacup size naman, nagre-range siya ng 12,000 pataas. Tinimbang man sila at kulang o kaya'y sumobra, hindi man sila normal sa paningin ng iba. Ang kanilang pambihirang katangian ang siya namang nagpapaangat sa kanila. Pagsisinungaling, natural nga ba para sa marami sa atin? Don't lie to me.